Dalawang aso na si Shiloh at Leora sinugod ng isang golden retriever. Tama nga ba ang ginawa ng owner ni Shiloh at Leora? Bakit nga ba sinugod ng golden retriever ang mga aso na si Shiloh at Leora? Ano ang posibleng epekto nito sa mga aso? Ako si Lester Zapanta, the Pinoy Dog Whisperer, at ito ang aking reaction sa pangyayaring ito. Pause up mga tropa pips, pinuno nyo na naman ng inbox ko sa request na gumawa ako ng reaction sa pangyayaring ito. Sa mga hindi pa nakakapanood ng video na tinutukoy ko, ilalagay namin yung link dito. Salamat at pinarating nyo ito sa akin, makakapagbigay tayo ng tips sa mga dog owners. Short recap lang mga tropa pips sa nangyari. May tatlong babaeng naglalakad ng isang Siberian Husky at isang Golden Retriever, at habang naglalakad sila, bigla na lang may sumugod na isa pang Golden Retriever sa kanila at inatake ang dalawang aso. Mabilis ang pangyayari at maririnig natin sa video na nagsisisigaw ang owner ni Shiloh. Nung inaatake na ng Golden Retriever si Leora, pinitawan ng owner niya ang pagkakahawak niya sa tuta niyang Golden Retriever para mahawakan sa harness ang instigator. In less than a minute mga tropa pips, na control ng owner ni Shiloh yung commotion. Control niya yung Golden Retriever na wag nang atakihin yung mga aso niya, and yung mga aso niya na wag umatake pabalik. Mga tropa pips, sagutin natin ang unang tanong, bakit nga ba sinugod ng Golden Retriever ang mga asong si Shiloh at Leora? Maririnig sa usapan na itong aggressor na aso na to ay may history na pala ng pagsugod, paghabol ng maliliit na animals like pusa, ibang aso, also baka. Mataas ang prey drive ng asong ito. In addition to that, pinapakawalan lang daw ang asong ito tuwing tatae at tuwing iihi. Medyo may frustration na and unfulfilled tong asong ito kasi madalas ito nasa loob lang siguro ng bahay nila o kaya nakatali, and yung chance niya lang na makalabas is tuwing papataihin at papaihiin siya. An uncontrolled prey drive plus unfulfilled dog is a recipe for disaster. Itong asong to ay punong-puno ng frustration, punong-puno ng energy, at the moment na magkaroon siya ng chance na lumabas and makita niya na meron siyang prey na pwedeng habulin, gagawin niya. Dahil dun lang siya makakakuha ng release ng stress niya. So hindi ko masisisi mga tropa pips ang Golden Retriever na to kung unfulfilled siya and uncontrolled yung prey drive niya. Tandaan natin, tayo yung mga owners ng mga aso, tayo ang dapat nag-fulfill sa kanila and nagko-control ng prey drive nila para hindi sila maging danger sa society. Maaring ngayon, ang inaatake lang ng asong ito ay mga hayop kagaya ng pusa, aso, and baka, but according to studies, mga tropa peeps, most fatal bites ng dogs ay nagsimula sa maliliit na animals. Ibig sabihin, pwede itong mag-progress into kids and adults and mas magiging danger siya sa ating komunidad. Isa pang punto na gusto kong stress dito mga tropa pips, ito ang pinaka-pet peeve ko. Yung mga dog owners na nagpapakawala lang ng mga aso para tumae at umihi sa public or sa ibang bakuran, tapos papabalikin lang nila sa bahay nila. Napaka-irresponsable ng gawain na ito mga tropa pips. May batas tayo na nagsasabi na bawal i-off-leash ang mga aso natin in public. Di bali nang magdumi ang aso nila sa ibang bakuran, sa public, wag lang sa bahay nila. Hindi ba napaka-irresponsable? Ano nga ba ang posibleng epekto ng pangyayaring ito sa mga aso? Una, sa asong sumugod. Posibleng sa susunod na sumugod siya sa ibang aso or sa ibang animal, mas malala ang magiging pag-atake niya. Pwede rin itong mag-progress sa pag-attack sa kids and adults. Lalo na kung hindi makokontrol ang prey drive nito at mare-redirect sa mga tamang activities na acceptable sa community natin. Kailangan din mga tropa pips na ma-fulfill ang needs ng asong ito para hindi niya ilabas ang frustration niya sa ibang animals. At para naman kay Shiloh at Leora, ito ang mga posibleng maging epekto sa kanila. Posibleng magka-trauma sila at dahil sa traumang ito ay maging antisocial na sila.
Pwede silang magsimulang maging defensive tuwing makakakita ng ibang aso dahil ito yung reaction nila para protektahan nila yung sarili nila. Ang payo ko sa owners ni Shiloh at Leora, sana ay magkaroon ka ng lakas ng loob at huwag mong itigil na ilakad ang mga aso mo dahil kailangan nila ito lalo na pagkatapos ng pangyayari. Kailangan nilang bumalik sa normal routine nila kung saan naglalakad sila para naman ma-fulfill ang needs nila and also kailangan ma-expose sila sa tamang mga aso. When I say tamang mga aso, sa mga asong sociable. In that way, magkaroon sila ng experience to socialize to different dogs and mapalitan ang bad memory na ito with good experiences. Tama nga ba ang ginawa ng owner ni Shiloh? Tititili at nagsisisigaw ang owner ni Shiloh noong inatake sila. Pero nandun pa rin ang presence of mind. Nung nahawakan niya ang harness ng aso, hindi niya ito binitawan hanggang sa dumating ang owners ng aso na umatake sa kanila. At dahil doon, saludo ko sa ginawa mo. Maaaring para sa iba, nagpanik ka at hindi mo alam ang gagawin mo sa simula, pero your instincts kicked in. Yes mga tropa pips, madalas kong itinuturo sa mga students ko and napapanood nyo sa video na dapat kalmado lang tayo sa mga gantong sitwasyon. Pero tandaan natin mga tropa pips, it's easier said than done. Maaring napapanood nyo kung sobrang kalmado sa mga gantong sitwasyon, pero dahil yon sa experience ko. Sa dami ng kaso ng aso kong hinawakan, doon ko natutunan na mas maging kalmado sa mga gantong sitwasyon. May posibleng mas kalmadong approach kung mangyayari ito sa inyo, pero I am not here to judge you. At the end of the day, the safety of our fur babies is our first priority. I wish na habang tumatagal kang nag-aalaga ng aso ay mas madami kang lessons na matutunan mula kay Shiloh at Leora. Hindi mga aso mo ang umatake sa ibang aso and hindi mo kasalanan kung may mga irresponsableng dog owners. Palagi kitong sinasabi, you cannot control your environment but you can control your own dogs. Always remember, what you did and how you reacted don't mean that you are being soft. It's not being soft. What you did was you showed great courage and decency not to hurt the dog that attacked your most beloved fur babies. Kung ibang tao yon, malamang sinaktan na nila yung asong umatake sa aso nila. Tandaan natin mga tropa pips, ang pag-aalaga ng aso ay hindi pamatyuhan. Ito ay pagiging responsable sa buhay ng iyong aso at pagmamalasakit sa ibang mga aso. Walang masama sa pagkakaroon ng malambot na puso para sa mga fur babies natin. Para naman sa mga nag-comment sa video ni Shiloh the Sib Husky na nagsasabing tili ng tili, ganto ng ganto dahil babae, sigaw ng sigaw. Mas bilib ako sa babaeng ito dahil hindi niya kinailangang saktan ang aso para makontrol ang sitwasyon kumpara sa mga lalaking gusto na lang manakit para maging boss. Ako si Lester Zapanta, the Pinoy Dog Whisperer, nagsasabing ang tunay na leader ay gumagabay at hindi nang-aaway. Ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ.